Bakit may tigre dito sa bundok? Hindi ko inakala na ako si Zhang na nabuhay sa pamamagitan ng bundok. Ay mamamatay sa bibig ng tigre. Diyos ko, tama ba ang nakikita ko? Nagbago talaga ang anyo ni Wang Kai. At kinain pa niya ang tigre. Baka nga, ang taong iyon ay Diyos, at ang ibinigay niya ay tunay na halimaw na kayang lumamon ng langit. Kababayan, sandali lang. Sino ka? Ano ang ginagawa mo? Ang tagal ko na nakatira sa baryo ng May. Ngayon ko lang nakita. Ano ang ibig mong sabihin? Ang pagkikita natin ngayon ay tanda ng kapalaran. Gayon din. Ang aking aso ay nanganak ng isang tuta, at ipagkakatiwala ko ito sa iyo. Sana ay alagaan mo ito ng mabuti. Wala naman akong anak, masaya na ako na may kasamang aso. Tinatanggap ko ang asong ito. Pero wala akong pera ha. Hindi kailangan ng pera. Ngunit tandaan mo, bagamat bata pa ang asong ito, kayang-kaya na nitong lunukin ang araw at buwan. Ano? Ang kadena na ito ay hindi dapat tanggalin, kung hindi, magkakaroon ng malaking problema. Lunukin ang araw at buwan? Nagbibiro ka ba? Akala mo ba itong aso ay halimaw na kayang lumamon ng langit? Nasaan na siya? Wang Kai. Ikaw talaga si Wang Kai. Wang Kai, mag-aalas na ng umaga. Hindi na tayo mamimitas ng halaman ngayon. Uwi na tayo, halika. Hoy, matandang lalaki, huminto ka. Matanda, ibigay mo agad ang aso mo. Ano ang ginagawa niyo? Hulan Montag. Mga magnanakaw ng aso kayo. Matanda, magaling ang mata mo. Kung ayaw mong magbigay, ang patalim ko ay walang pakundangan. Mga kapatid, awan niyo na. Si Wang Kai lang ang kasama ko sa buhay. Kawawa naman ako, nag-iisa lang. Pwede ipagsama ko na lang siya, please. Tigilan mo na ang drama. Mukhang malusog at malaki ang asong ito. Siguradong malaki ang presyo nito. Kung ayaw mong ibigay, gagamitin ko na ang dahas. Ganito na lang. Ito ang 2 lingzi na pinitas ko kaninang umaga. Malaki ang halaga nito, ito na lang ang kapalit ng buhay ng aso. Pwede ba? Lingxi. Ang ganda ng lingxi na ito. Kukunin ko na ito. Tungkol naman sa aso. Pare, pakiusap, patawarin mo na ito. Ziganan ka. Dahil sa kabaitan mo. Kapag pinatay ko ang aso para ibenta, iwanan ko na magandang balat. Pare, hindi ito ordinaryong aso, kaya itong magbago ng anyo. At kumakain ng tao. Matandang walang kwenta. Akala mo madadala mo kami? Ang alam ko lang, tao ang kumakain ng aso. Hindi ko pa naririnig. Aso ang kumakain ng tao. Sabi mo kumakain ng tao ang aso. Bakit hindi ka kinain? Baka ayaw sa laman mo. Matigas at tuyot, hahaha. Totoo ang sinasabi ko kanina sa bundok. Kumain ito ng tigre, nakakatakot ang eksena. Eh kung aso ang kumain ng tigre. Tibetan Mastiff PA itong aso Montag? Isang Mastiff kayang kainin ang 3 tigre. 3 Mastiff kayang palubugin ang aircraft carrier. Natatakot ako. Par, ikaw natatakot ka ba? Oo. Grabe ang tako kao. Totoo ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling, totoo. Matanda ka na, baka nabobo ka sa panonood ng teleserye. Kung kaya ng asong gubat kumain ng tao, tatalon ako ng patiwarik at kakain ng tay. Hindi ako nagsisinungaling, huwag niyong gambalain. Pagsisisihan niyo. Tigilan ang kalokohan, ibigay mo ang aso. Aso mo, ang lakas ng loob tumahol sa akin. Itaban Montag. Huwag niyong galawin ang aso ko. Asong gubat, ang tapang mo, tingnan natin. Hanggang kailan ka magiging mayabang, wangwang? Galaf, Ziga. Ngayong gabi iluluto kita para sa dugmit. Ang dulas PA. Pare, kinagat ako ng aso. Walang kwenta ka, ilang taon ka nang humuhuli ng aso. Nasugatan ka pa ng aso. Kung hindi makuha ng buhay, patayin na lang. Huwag. Matanda, gusto mong mamatay? Bibigyan kita. Wang Kai, tayong dalawa. Dito na tayo mamamatay. Par, may pulis, umalis na tayo. Huwag muna ang aso, bilis, par, signa, umalis na tayo. Alam ko kung saan ka nakatira, maghintay ka, ang aso.
Kukunin ka o talaga, bilis pare. Wangkay, okay na, ligtas na tayo. Tumakas na ang masasamang tao, okay na, okay na. Ilang taon na akong naghahabol ng aso. Ngayon lang ako natalo sa isang aso. Kung hindi lang dumating ang pulis. Siguradong pinatay ko na yang matandang yan. Grabe ang asong yan, kapag nahuli ko, babaliin ko ang mga paa niya. At babasagin ang mga ngipin niya. Boss, marunong ka ba magmaneho? May tigre sa Nababaliw ka ba? May tigre tapos huminto ka? Boss, yung tigre parang patay. Boss, yung matanda kanina, hindi ba sinabi niya na kinain ng aso niya ang isang tigre? Toto kaya yun? Nababaliw ka na ba? Maniwala ka sa sinabi ng matandang yun? Kung kaya talaga ng aso niyang kumain ng tigre. Wala na sana, yang kamay montag gayon. Kung kaya niyang kainin ang isang tigre ng ganito kalinis, sa bundok na to, siguradong may iba pang mabangis na hayop. Bilis, kunin natin ang balat ng tigre bago bumalik yung hayop. Hindi kakayanin ng sasakyan natin. Lalo akong nagagalit, ilang taon na ako sa trabahong to. Ngayon lang ako kinagat ng aso. Kiangzi, iutuan montag ang sasakyan. Puntahan natin ngayong gabi ang bahay na matanda. Kunin natin yung aso. Sige. Boss. Hindi ba delikado to? Sa baryong yon. May pulis na nagroronda. Ano ang gita ko? Ronda lang yun. Hindi naman sila nakatira sa bahay ng matanda. Yan ang tawag sa light on the darkness. Hindi isipin na matandang yun. Nababalik tayo. Boss, naubos na natin ang mga aso sa mga kalapit na baryo. Pagkatapos nating kunin yung aso, umuwi na tayo. Sige. Bukod doon, mainit din yung balat ng tigre. Pagkatapos nating kunin yung aso, umalis na tayo ngayong gabi. Bilisan nating ibenta yung balat ng tigre. Baka magka-problema pa. Wangkay, kain na. Gutom ka na siguro. Kung hindi dahil sa'yo ngayon ang buto-butong to, ay kinain na sana ng tigre. Masarap, di ba? Akalain mo. Tulad yan ang sinabi ng diwata. May kakayahan kang lumamon ng langit at buwan. At naiintindihan mo pa ang ugali ng tao, nakikilala ang mabuti at masama. Mabuting aso. Dagdagan ko ng 2 kadena sa'yo. Baka kasi may masaktan ka ng hindi sinasadya. Kain ka muna. Halika. Lalagyan kita ng 2 kadena. Okay na to, sigurado na ako. Matulog ka na. Pangalava. Sumipol, Siege. Kuya, ito na yung bahay magaling. Kakagatin kita. Lalason kita, pangalawa, yang lason mo. Pag nalason na yung aso, safe pa rin ba sa tao? Huwag kang mag-alala. Yun ay concentrated poison. Safe sa tao, pero pag kinain ng aso, patay agad. Yung aso, tahimik na. Pangatlo, buksan mo, Sage. Kuya, nasa harap yung aso, akala montag na mandragon, you. Sa paningin ko, parang kanin lang yan sa cutting board, gawin mo na. Pangalawa, tulungan kita, bitawan mo. Di niya kinain yung karne, nagplaplano siya, nagiging matalino na. Ang talino, pero aso pa rin. Makakaiwas pa sa baril ko. Wangkay. Huwag mo kain si Wangkay. Matandang hindi mamatay-matay, gusto mong mamatay. Matandang hindi mamatay-matay, palagi mong sinisira ang plano. Gayon, papatayin kita. Ang galing mong aso, tigilan mo nga. Babarilin ka o Zia. Ang galing mong aso, parang tao. Tol, patawarin mo si Wangkay.
Kaya niyang kainin ng tigre, kakainin niya kayo. Medyo naniniwala na ako sa'yo, pero di pa ako nakakatikim ng asong kumakain ng tao at tigre ngayon. Gusto ko matikman, pangatlo, gawin mo na kuya. Ako, takot ako. Parang kwenta, ako na. Huwag niyong saktan ang aso ko. Asong gala. Di ba't nagtatanggol ka? Sige, kagatin Montag ako, hahaha. Tumahol ka, aso ka lang. Dahil kayo kumain, sampalin nyo na malakas yung aso. Opo. Pakiusap, huwag niyo na siyang saktan. Matanda, tumahimik ka. Pangatlo, ang tigas ng kagat ng aso. Tulungan mo ako. Pangalawa, tutulungan kita. Asong gala, bitawan mo, bitawan mo. Asong gala, kinain Montag yung lamang kao. Ngayon, papatayin kita. Magiging apelido ko pa yang sayo. Wang Kai. Sumama ka sa akin. Pasensya na sa'yo. Anong drama ng tao at aso? Talagang itinuring mo yang aso. Bilang anak mo. Sige. Ngayon, gagawin kong dog meat hotpot yang anak Montag. Mamaya, bibigyan kita ng isang subo. Kalasin ang kadena. Sige. Boss. Huwag mong kalasin ang kadena. Ang kadena na ito ay ibinigay ni General Chen. Kapag kinain mo ito, magbabago ito ng anyo at kakainin kayo. Matandang lalaki, niluluko Montag ba ako? Kung kaya nito magbago ng anyo at kumain ng tao. Huhugasan ko ang sarili ko at ipapakain ko sa kanya. Kuya, parang nakakatakot dito. Pati na rin ang panahon. Bigla itong nagbago. Ano ba ang sinisigaf ninyo, kuya? Mayaman na tayo. Parang ginto ang kadena na ito. Kaya pala ayaw ibigay na matandang lalaki ang aso. Ayaw pala niyang mawala ang gintong kadena. Buti na lang at hindi nakalas ang kadena. Ang swerte natin, kuya, nakakuha tayo ng balat ng tigre, gintong kadena, at malusog na aso. Mga kapatid, pwede bang huwag niyong dalhin si Wang Kai? Zeno ka ba? Paulit-ulit kang nag-utos sa akin. Sawang-sawa na ako sa iyo. Kung hindi kita paparusahan, hindi mo malalaman ang aming lakas. Kung kayo mismo ang naghahanap ng kamatayan, hindi ko kayo pipigilan. Sana hindi kayo magsisisi bago kayo mamatay. Nakabanta ka ba? Babaliin ko ang kanan mong binti. Sandali. Ano? Nagmamakaawa ka? Huli na. May hiling ako. Mahilig si Wang Kai sa gintong kadenang ito simula pa noong bata siya. Pakiusap. Pwede matagalan pa siyang magsuot nito. Mabuti naman at naintindihan mo. Dahil sa magandang kapalaran natin ngayon, hindi kita papatayin. Pangalawa, pangatlo, ilagay ang aso sa sako. Tara na. Sige. Kapag nakalas ang kadena, iyon na ang katapusan nyo. Ang sakit. Ang dami kong kagat ng asong ito. Kuya, lutuin natin ito mamaya. Walang problema. Pag uwi ko, papakuluan ito ng asawa ko. Kuya, pangalawa, parang may kakaiba sa asong ito. Pangatlo, ano ba ang sinasabi mo? Na-brainwash ka ba na matandang lalaki? Oo nga. Hindi ba natin nasupil ang asong ito? Karaniwang aso. Isang beses lang ginamitan ng kuryente. Hindi na gumagalaw. Ilang beses na natin ito ginamitan ng kuryente. At ilang beses na rin itong tinamaan ng bakal. Ginamit ko na ang lahat ng lakas ko. Pero wala pa rin itong galos. Talagang may kakaiba. Kuya, pangalawa, makinig kayo sa payo. Mas mabuti na ang may sapat na pagkain. Maami na tayong nakuha. Baka pwede nating pakawalan ang asong ito. Hindi. 3 beses ako nakagat ng asong ito. Dapat kong balatan ito at kainin ang laman nito ngayon din. Pangatlo. Sa trabaho natin, walang takos sa langit o lupa. Paano natin isusuka ang nahawakan na? Sige kuya, baka nag-alala lang ako. Sige na. Ngayon, marami tayong bagong produkto. Malaki ang kikitain natin. Ngayon, kakain tayo ng masarap. Papalakasin natin si Diko. Magpahinga ng ilang araw. Lipat tayo ng lugar. Tuloy ang trabaho. Uwi na. Miss, tatay, labas na. Buhatin ang mga dala. Hoy, may mga produkto pa pala tayo mula sa bundok ngayon. Ate, ang laki ng kinita natin ngayon. Sa daan pa uwi, may nahagip kaming balat ng tigre. Tingnan mo ang kamay ko. Patil emga pa, lahat yan. Nakuha sa pakikipaglaban sa tigre, kinain ako ng tigre. Grab naman kayo, ang tapang niyo. Kahit tigre kinaya niyo? Sige na Diko, huwag ka nang magyabang. Swerte ngayon, may balat ng tigre sa sako. May gintong kadena pa, miss, sa susunod. Pagagawa kita ng magandang alahas. Gintong kadena? Ilang gramo?
Mamaya na tingnan, bilis, magluto na gutom na kami. Halos mamatay na kami sa gutom. CJ, Tay? Maghasik ng pusilyo, patayin ang aso. Ngayon, kakain tayo ng karne. Magdiriwang tayo, anak. Hindi mo ba ginamit ang baril? Saan galing ang tigre? Tay? Huwag muna natin isipin. Walang aw, gagawa ako ng banig na balat ng tigre para maging hari ng bundok. Nga tito. Bilisan mo na ang paghasa. Gutom na kaming tatlo. Isang araw na kaming hindi kumakain. Anak, saan galing ang asong ito? Galing sa bahay ng isang matanda. Ano? Tito, may problema ba? Malakas ang asong ito. Masahap siguro ang karne, sabi ng may-ari. Ayan itong kainin ang tigre, pati tao. Totoo pala, hindi natin pwedeng itago ang asong ito. Hindi rin pwedeng kalasin ang kadena. Bakit? Totoo ang sinabi ng matanda, Tito. Huwag mo kaming lokohin. Asama ko ang lolo mo, buong buhay namin. Sa pagnanakaw lang kami nabuhay, ang lolo mo. Kinain ng isang asong nakalag ang gintong kadena. Ano? Kuya, ibalik na lang natin ang aso? Hindi pwede. Hirap na hirap tayong nakakuha, ibabalik pa natin? Kung ganoon ang sabi ni Tito, hindi na natin pwedeng ibalik ang aso. Sa barangay, siguradong may mga pulis. ano, ibabalik? Ang laki ng gintong kadena na ito. Gaano karaming alahas ang magagawa dito? Hindi maubos sa ilang henerasyon. Tigil, umalis ka diyan. Hindi pwedeng kalagin ang kadena. Tatay, isa lang itong asong malapit ng mamatay. Hindi ko maintindihan kung bakit ka natatakot. Babae ka, ano bang alam mo? Noon, ang tatay ko ay hindi nakinig sa payo ng iba at kinain siya ng asong nakalag ang gintong kadena. Manang, mas mabuting maniwala na lang tayo. Huwag nating isiping walang mangyayari, Tiyo. Kuya, bakit kayo takot na takot? Ingnan mo ang kamay ko. Kinagat ako ng asong ito. Masakit lang ng kaunti, pero wala namang nangyari. Hindi ba? Hindi mo ba sinabi na kinain ka ng tigre noong humuli ka nito? Nakbobola lang ako, gago ka. Patayin mo ako, Tiyo, niluloko mo ako. Sabi ng matanda, kinain ng aso ang tigre. Nang dumating kami, balat na lang ang natira. Wala na kahit buto. Mahal, tingnan mo si tatay. 3 henerasyon na tayo. Sa trabahong ito, wala namang nangyari. Ngayon, nakakuha tayo ng malaking biyaya. Tingnan mo si kuya. Nasugatan na ng ganito. Hindi mo pwedeng sundin si tatay. Tama, kuya, ganyan din ang sinabi ni Manang. Hindi naman tayo pwedeng magsayang lang. Mabuti, lumaki na kayo. Matigas na ang pakpak ninyo, ha? Hindi na kayo makikinig sa akin. Ha? Nakasama ko ang pamilya ninyo, talagang malas ko. Hindi man lang ako nakatikim ng magandang buhay at ngayon. Ang laking gintong kadena, hindi man lang ako bibigyan ng alahas. Tama na. Dapat sundin ang sinabi ni tatay. Pero ang asong ito, hindi pwedeng pakawalan. Ano ang gagawin mo, Tak? Huwag mong kalagin ang kadena. Patayin muna natin ang aso. Anak, ano ang ginagawa mo? Anak, huwag mong patayin ang aso. Pakiusap, anak. Tumayo ka muna, tatay. Anak, paasay kabubuti mo ito. Noon, ang lolo mo ay hindi nakinig sa payo ng iba at inain siya ng asong nakalag ang gintong kadena. Anak, huwag mong tulaan ang nangyari sa lolo mo. Anak ko. Tatay, kuya, ganito na lang, ilagay muna natin ang aso. Sa kulungan, lagyan natin ng maaming kadena. Kapag humupa na ang lahat, ibalik natin ito. Mga siraulo, gawin ninyo ang gusto ninyo. Tatay, huwag kang mag-alala. Bunso, gawin natin ang sinabi mo. Siguraduhin matibay ang pagkakatali. Anak, dapat mong sundin ang sinabi ko. Kapag humupa na ang lahat, ibalik mo ito. Tatay, susundin ko ang sinabi mo. Mahal, galit ka pa rin? Ang weird ng pamilya mo. Naniniwala sa kung ano-ano ang tagal ko ng kasama mo. Wala man ang maayos na alahas na binigay sa akin. Ngayon, itong malaking gintong kwintas. Ibabalik pa? Sige na, sige na. Sa susunod na lang. Palaging sa susunod. Walang katapusan. Ano ba yung aso kumain ng tigre? Aso kumain ng tao? Ang loko-loko ng matandang yon. Ang laki ng gintong kwintas. Ibabalik pa? Kung ayaw ninyong ibigay sa akin, kukunin ko na lang. Ate, ako ito. Diko, baliw ka ba? Anong gagawin mo sa gabi? Ate, si kuya sunod lang sa tatay niyang tanga. Puro kalokohan ang ginagawa. Ayaw ko nang sumama sa kanya. Pag sinabi mo yan, naiinis din ako. Ang laki ng gintong kwintas na yon.
Ate, ayaw mo naman sa kanya. Sumama ka na lang sa akin. Huwag ganyan. Hindi maganda to. Ate, kung sasama ka sa akin, lahat ng gintong kwintas, gagawin kong alahas para sa'yo. Hindi maganda to. Ate, paghiwalayin natin ang kwintas, tapos. Kumuha tayo ng mga mahalagang bagay. Tapos takbo na tayo. Sige, hayaan natin silang magutom. Itong babae. Ang daldal sa aw. Ang ihi sa gabi. Bilisan mo, baka magising sila. Bahala na. Tanggalin na natin. Anong ginagawa ninyo? Hindi ba sinabi kong huwag galawin ang aso? Kuya, natatakot lang ako na baka may makakalimot, matanggal ang tali ng aso. Hindi naman. Dumaan lang ako para tingnan. Mahal, lumabas lang ako para umihi, tapos. Nakita ko si Dico, natakot ako. Kaya sumama ako sa kanya para tingnan. Pagkatapos, diretso na kami sa kwarto. Akala ko may nangyari sa'yo. Sige, kuya. Uwi na ako. Sige. Teka. Mga trader. Naglalandian kayo sa likod ko. Kuya. Mali ako. Tingnan mo sa likod mo. Simula bata, itinuring kitang kapatid. Tapos magnanakaw ka ng asawa ko. Ako ang may kasalanan, mahal. Tingnan mo yung asong nahuli mo. Isa ka ring trader. Ilang taon kitang pinalayas? Ano ito? Paumanhin. Ako ang dapat mamatay. Pakiusap, patawarin mo ako. Patawarin mo na ako. Hindi ko naisip na kainin ang laman mo, patawarin mo ako. Ano ba? Ano nangyayari? Tatay. Kuya, nakakamali ba ako? Ito ba yung asong sinuli natin? Kung para sa'yo, para sa'yo. Sabi ka o na ibalik natin eh. Anong kinakatakot mo? Kahit anong gawin mo untak. Aso ka lang. Hindi ko mabilang kung ilang aso na ang namatay sa kamay ko. Natatakot ako sa'yo, kuya, sugurin natin. Kuya, ikaw na ang lumaban, ayoko. Isakripisyo ang buhay ko. Banal na aso. Pakiusap, patawarin mo ako. Hindi ko talaga gustong kainin ka. Sila ang nagpili sa akin. Ikaw maghiganti ka sa kanila, sila ang may gawa. Gusto ko lang ng ilang alahas. Wala akong ibang hangarin. Ang kasamaan ay may kapalit, pumatay kami ng napakaraming aso. Dapat na tayong magbayad kung maaari. Ako na lang ang mamatay pa sa anak ko. Pakiusap, anak. Anong gagawin mo? Tigil. Hindi ako naniniwala, may katotohanan ako. Hindi ka mamamatay na aso. Anak, huwag mong barilin, anak. Ito ay hindi pangkaraniwang aso. Anak, banal na aso. Kung kakain ka. Kainin mo na lang si kuya. Huwag ako. Hindi masarap ang laman ko. Wala kang silbi. Natatakot ka na sa aso? Kuya, ikaw na ang lumaban. Ako ang kumukuha ng aso. Ikaw ang nagpili sa akin. Dati, mahilig ako sa aso. Mga kasalanang laban sa kalikasan. Siya ang nagpili sa akin. Wala kang silbi. Ha ha ha. Kahit sa ang aso, takot sa totoong baril, kumayo kayong lahat. Natakot sa akin ang aso. Zana? Hindi naman talaga natakot at tumakbo, no? Nagsleepwalk pa ako? Bakit dito ako nagising? Akot nga talaga ito sa baril. Umalis na ba talaga to? Yung gintong kwintas ko. Naku po, lumilipat. Kuya. Anong gagawin natin? Yung kwintas. Ayoko na. Pakawalan mo na ako.
Niloloko lang tayo nito. Tumigil kayo. Buting nga tumakbo. Hindi ka OT naman. Alam kong naintindihan mo ang sinasabi ko. At alam kong takot ka sa hawak ko. Wala tayong problema noon, wala rin ngayon. Misunderstanding lang, tu. Kaya't wala tayong kailangang awayin ngayon. Ikaw, sa iyong daan. Ako, sa aking daan. Okay? Naniniwala akong kaya mong kumain ng tigre. Pero itong hawak ko, kaya rin kumain ng tigre. Kung pipilitin montag ako. Huwag kang magalit kung gaganti ako. Hindi ako naniniwalang kaya mong kainin ang bala. Takobe talaga, tu es abaril kao? Kuya? Mukhang takon ga. Kung takot ka talaga, tumakbo ka na. Kuya. Tinitira tayo nito. Hinahamak montag kami. Bababarilin kita. Ano? Brazo kao. Baril kao. Hindi, brazo kao. Mahal. Kamay mo. Anak. Okay ka lang? Naputol brazo kao. Pakiusap, patawarin mo na ako. Bakit? Tol? Kuya, una na ako. Tol. Wag montag, kong iwan. Kuya, naputol na brazo montag. Wala ka ng silbi. Dito ka na lang mamamatay. Yung gintong kwintas ko. Tol, ikaw. Huwag mo kong iwan. Isama mo ako. Tol, kasama ako. Mga gago. Takbo. Umalis na tayo dito. Nasa labas. Anong gagawin natin? Kakainin na lang ba tayo nito? Ayoko pang mamatay. Di pa ko nakakasuot ng ginto. Ano pa ginagawa mo diyan sa basura mong yan? Uwi na tayo. Tatay, wala na ba talagang paraan? Wala na ba talaga, anak? Yun ay halamang aso na sumisipsip ng langit. Ang lakas nito, hindi natin kayang labanan. Nasa labas pa yung aso. Isara ang pinto. Siege. Nasaan si kuya? Nasaan si kuya? Hanggal ka. Ikaw lang ang tatakas. Kuya! Huwag mo kaming iwan, kuya. Kuya, ako rin ay babae mo. Huwag mo akong iwan. Magiging pundasyon na lang kayo ng aking pagtakas. Ang buhay ko ay nasa akin, hindi sa langit. Aalis na ako, walang kwenta, hindi tayo makakatakas. Buti na lang matalino ako, hindi na ako hahawak ng aso. Salamat sa bilis ko. Kung hindi, patay na ako. Salamat sa langit. Huwag na akong makakita nito ulit. Tatay. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi rin ba makakatakas si kuya sa pagmamaneho? Oo, isipin montag. Kaya nitong kainin ang buwan, si kuya naman ay nagmamaniho ng sira-sirang sasakyan. Makakatakas ba siya? Tito, marami kang alam. Mag-isip ka ng paan, tulungan mo kami, dito. Tatay, mag-isip ka ng paraan. Bastos. Anong karapatan mong tawagin tatay? Ikaw pa ang may gana. Ikaw ang may kasalanan. Dinala mo yung hayop na yan. Yan ba ang dahilan kung bakit ka nagtaksil kay kuya? Hindi ba kita pinagkakait? Wala ka rin kwenta. Wala ka ng kaliwang kamay. Ano ang gagamitin ko sa hinaharap? Ayoko sa iyo. Ikaf, bunso. Kunin mo ang baril. Papatayin kitang gayon. Putang ina montag, kuya. Lijin Lian, huwag kayong mag-away, tito. Marami kang alam, mag-isip ka ng paan, tulungan mo kami. Ayokong mamatay. Oo nga, nasaan yung gintong kadena? Kunin mo yung gintong kadena, isuot mo sa kanya. Kapag nasuot na yan, makokontrol natin siya. Yung kadena. Nasa labas yung kadena. Kunin mo, pupunta na ako. Isa ang pinto. Hindi na abot. Diyos na aso. Ako ay tagabukas lang ng kandado. Wala akong ginawang masama, pakiusap. Patawarin mo ako. Huwag mo akong kainin, patawarin mo ako. Diyos na aso. Hindi ako ang may kasalanan. Siya ang may kasalanan. Siya ang nagtali sa iyo. Putang ina montag.
Diyos na aso, pakiusap, nagkamali ang anak ko. Ako na lang ang papali sa kanya. Tatay, ako na lang. Hayaan mong siyang magbayad. Kung hindi dahil sa kanya, hindi namin bubuksan ang kadena. Ikaw pa ang may gana magsalita kung hindi mo siya hinuli. Hindi sana nangyari ito. Diyos na aso, wala akong ibang kasalanan, pakiusap. Huwag mo akong kainin. Kung kailangan niyang kumain ng tao para tumigil. Si tatay ang pinakamalapit. Pasensya na, Zhuang Qiang. Mamatay ka na. Anong gagawin mo? Putang ina mo, ipapakain mo ako sa aso. Huwag mong sisihin ang tatay mo kung gaganti ako. Huwag, tulong. Anong hinihintay mo, Tak? Habang kumakain ang aso, tumakbo na tayo. Tatakbo ako. Pakiusap, huwag mo akong kainin. Diyos na aso. Nagkamali ako. Hindi ko na ulitin. Huvak. Tatay, nasaan ang gintong kadena? Kailangan nating hanapin ang gintong kadena. Tama. Kailangang makuha ang gintong kadena at isuot sa kanya. Nandiyan. Ito ay akin. Huwag nating hahayaang makalamang ang iba. Tatay, nakuha ko ang kadena. Ito na. Ang susi para kontrolin ang aso. Anak, Nasa likod mo siya. tapos na. Talagang tapos na. Diyos na aso. Alam ko ang kapangyarihan mo. Ito ang iyong kadena. Hito. Diyos na aso. Pakiusap, patawarin mo ang anak ko. Ako na lang ang kapalit, bata pa ang anak ko. Pakiusap, patawarin mo siya, pakiusap. Asong gala, huwag mong sasaktan ang tatay ko. Paano ito nangyari? Ayarin niyang kainin ang bala? Huwag, ayokong mamatay. Huwag mong saktan ang anak ko. Anak, tumakbo ka na. Kung nakaligtas tayo sa bibig ng Diyos na aso, wala tayong choice kundi baguhin ang kapalaran. Gawin mo na, anak. Asong gala, mamatay ka na. Bala ng bala. Huwag niyong patayin ang aso ko. Kayong mga magnanakaw ng aso, dapat mamatay. Binigay ko na sa inyo ang lahat. Gusto niyo pa rin patayin ang aking wangkay. Matanda, isa lang itong aso. Hindi mo kailangang ipaglaban ito sa amin. Ako si Sandasyan. Buong buhay akong nag-iisa kung hindi dahil sa kanya. Muntik na akong mamatay sa bibig ng tigre. Siya ang buhay ko. Hindi siya hayop ng mundong ito. Nakakain na ng 3 tao, kung itatago pa. Magdudulot ito ng mas malaking sakuna. Mga magnanakaw ng aso, binalaan ko na kayo. Huwag niyong kalasin ang kadena ng aso. Kapag nakalad, papatayin niya kayo. Matanda, naghahanap ka ng kamatayan. 3 henerasyon ng pamilya namin. Sa ganitong negosyo, kinain ng asong ito ang isang kamay ko. Paano na ako mabubuhay? Malakas ka pa, hindi ka ba makakapaghanap ng ibang trabaho? Binalaan ko na kayo, kakainin niya kayo. Oo. Kasalanan ko, hindi ako nakinig sa iyo. Ang babaeng iyon, dahil sa gintong kadena. Kinalas ang kadena ng aso. Pero ngayon, Ano pia ang Zildi? Tumigil ka na, may oras ka pa. Hindi ako titigil, dapat mamatay ang asong ito. Tatay, ibigay mo sa akin ang kusilyo. Huwag. Anong gagawin mo? Masasaktan kayo nito. Tatay, hindi dapat ako nakinig sa iyo. Naging mabait sa asong ito. anak, gawin mo na, ipaghiganti mo ang lolo mo. Huwag niyong patayin ang aking wangkay, huwag. Wangkay, naririnig mo ba ako? Tatay, Napatay ko rin ang asong ito. anak, Magaling, kung malaman man ng lolo mo sa kabilang buhay. Makakapagpahinga na siya. Pinatay niyo ang aking wangkay. Lalabanan ko kayo. Tatay, tingnan mo ang matandang ito. Itinuring niyang anak, ang isang aso, naguguluhan na sa katandaan. Dahil sa isang aso, ipinaglalaban pa tayo. matanda, Kahit pumatay lang ako ng aso, pwede kitang patayin. Pinatay niyo ang aking wangkay. Lalabanan ko kayo. Pinatay niyo ang tanging mahal ko sa buhay. Hindi ko na kailangan ang buhay kong ito. Ipaghiganti ko si Wangkay. Kuya, pa sa kapakanan ng lahat ginawa namin ito. Kung lalaban ka, pag-isipan mong mabuti. Wala na akong natitira. Wala na akong pakialam.
Tatay, itong matandang ito ay hindi alam ang buhay at kamatayan. Bigyan natin siya ng mabilis na katapusan. Sige, anak, bilisan mo. Patayin na natin itong matanda. Sana, umalis na tayo. Baka dumating na ang mga otoridad. At tayo ay mahuli. Malaking gulo ang nangyari dito. Malamang malapit nang dumating ang mga otoridad, kailangan kong patigilin sila. Gagamitin ko itong kutsilyo para ipaghiganti si Wang Kai. Tatay, itong tangang matanda. Hindi niya alam ang kanyang kakayahan, isa ka lang. Gusto mo pa siyang ipaghiganti? Ha ha ha, tatay. Ito yung kusilyong ginamit ko kanina para patayin yung aso. Bakit ito malinis, walang dugo? Tatay. Tingnan mo, paano ito nangyari? Halika, ipaghiganti ko si Wang Kai. Tatay, ano gagawin natin? Buhay na naman yung aso. Huwag nating siyang makita. Baka kalagin niya yung kadena. Tatay, istorbahin mo siya. Patayin muna natin itong matanda, tapos lutuin natin yung aso. Kainin natin, ang asong ito ay mataba at malakas. Isa pa itong banal na aso. Masarap ito sigurado. Kayong mag-amang magnanakaw, papatayin ko kayo. Anak, kilos. Ha ha ha. Itong matandang ito, gusto pa akong labanan. Wang Kai. Wang Kai, buhay ka pala, buti naman. Alam kong hindi ka mamamatay. Ito, buhay na naman yung aso, pero nakatali sa kadena. Hindi ito makakagulo, anak, bilis. Patayin na natin itong matanda. Bilis, huwag na mag-aksaya ng oras. Patayin ko muna itong matanda, tapos yung aso. Matanda, mamatay ka na. Basta't mabuti ka sa kanya. Sa oras ng panganib, ililigtas ka niya. Wang Kai, tulungan mo ako. Nakakatakot, hanggang ngayon malakas pa rin itong aso. Anak, patayin mo na yung aso. Baka kalagin niya yung kadena. Mamamatay tayong lahat, tatay, papatayin ko na. Paul, tingnan mo, wala namang nangyari sa aso mo. Tigil na tayo, kalimutan na natin ang mga nakaraan. Tama ka, tatay. Swerte ka, tara na. Tigil, kayong mga manloloko at mamamatay tao. Ngayon pa kayo aalis? Wala na, takbo na. Mahal na aso. Pinatawad na kita. Kailangan mo ba talaga kaming patayin? Par, pakiusap, bawiin mo na ang iyong asong Diyos. Baka may mamatay na naman. Kanina pa kayo pumapatay, ngayon nagsisisi. Tatay. Tatay, anong gagawin natin? Tiyak na mamamatay tayo ngayon. Asong Diyos, pakiusap. Patawarin mo ang anak ko. Pwede kong ipagpalit ang buhay ko, tatay. Ang pamilya namin. 3 henerasyon. Pumatay na maaming aso. Maraming kasalanan, ito ang kapalit. Anak. Tatay. Nawala na ang isang kamay ko, si segundo at tersero. Patay na rin ang babaeng iyon. Ayaw ko nang mabuhay. Azong Diyos. Kung gusto mo akong kainin, ako na lang. Tumigil ka. Wang Kai. Ang dalawa ay masasama, kanina pa tayo pinapatay. Hindi ko sila patatawarin. Azong Gala. Sa susunod kong buhay, gagawin ko ulit ito. Kukunin ko kayong lahat, bubunutin ang balat at kakainin. Ha ha ha. Tulong. Anak ko. Kasalanan ko ito, anak. Maghihiganti ka. Wala akong pagsisisi. Halika na. Wang Kai, may kapalit ang lahat ng kasalanan. Tama na yan. Bagamat karapat-dapat sila, masyadong maraming patay. Hindi maganda para kay Wang Kai, Wang Kai. Halika, isusuot ko na ang kadena mo. Nakapaghiganti ka na. Dapat na tayong bumalik sa normal. Halika. Wang Kai, tapos na ang lahat, uwi na tayo.
Ikaw pala ang pinagpala ng Diyos. Isa lang akong ordinaryong matanda, ang dalawa ay masasama. Ito ang kapalit. Darating na ang otoridad. Pag-isipan mo ang buhay mo. Tao, dapat may limitasyon. Alarm K.O. Marami kaming kasalanan, ito ang kapalit. Tandaan mo. May kapalit ang lahat ng kasalanan. Kalooban ng langit. Mabuting karma. Nakuha K.O. na. Kontrolado ng eksena. May isang Zovibwa. Ulitin. May isang Zovibwa. Ako Y Amin. Kasalanan namin lahat. Hindi dapat namin ginulo ang asong iyon. Anong aso? Anong nangyari dito? Karma. Lahat ito'y karma. May kasalanan ako. Kapitan, may kakaiba sa eksena. Tingnan mo ang mga bakas na ito. Ituring ang insidenteng ito bilang top secret. Mahigpit na sikreto. Walang dapat lumabas na balita. Tapusin mo ang eksena. Siege. Bye-bye. Ikaw, SIG. Jean-Jean, Tomabiyay. Ako ang head ng 749 TA Buriu. Apelido ko ay Lee. Matagal na kitang hinahangaan. 749 Gil Bureau. Bakit ko ito hindi narinig dati? Anong gusto ninyo? Jeez Hang, ang kapangyarihan ng banal na asong ito ay higit sa inaasahan ng tao. Talagang mapanganib. Baka hindi angkop na manatili sa publiko. Ano? Gusto ninyong patayin si Wang Kai? Hindi ko hahayaan yan. Si Wang Kai ay pamilya ko, kapatid ko. Hindi ko hahayaan na saktan siya ng sinuman. Hindi, Jeez Hang. Nagkakamali ka. Nais naming makipagtulungan ka sa amin. Para ibigay ang banal na asong ito sa amin para sa pangangalaga at pamamahala. Paano ko malalaman na hindi niyo sasaktan? Jeez Hang, nakita mo rin ang kalunos-lunos na eksena sa bakuran. Ang ganitong kapangyarihan, kapag nawalan ng kontrol, magiging malaking sakuna. Para sa kaligtasan, at para sa buhay at ari-arian ng publiko. Kailangan natin tiyakin na ang ganitong kapangyarihan ay mapapamahalaan at makokontrol ng maayos. May punto rin siya. Talagang napakalakas ng kapangyarihan ni Wang Kai. Si Wang Kai ay magpoprotekta lang sa akin, hindi papatay ng inosente. May sarili siyang pag-isip. Ganito na lang, kung gusto mong sumama sa amin kasama siya. Sa 749 TA Buriu, masisiguro ang kaligtasan ng lahat, pati na rin ang kanyang kaligtasan. Sumama sa inyo? Ano nang ibig sabihin? Kung sasama ako, hindi niyo sasaktan si Wang Kai, di ba? Ang 749 TA Buriu ay espesyalista sa mga supernatural na pangyayari. Malaking tulong ang pagpasok ninyo at ng banal na asong ito sa amin. Kung sasama ako, talaga bang masisiguro na hindi masasaktan si Wang Kai? Pinapangako ko, bibigyan namin siya ng pinakamagandang trato. Maaari ka ring manatili sa tabi niya palagi. Kailangan namin ang ganitong kapangyarihan para protektahan ang mga tao. Sa halip na hayaang magkalat ito sa publiko at makasakit ng inosente. Sige, papayag ako, pero may isa akong kondisyon. Ano pa ayon? Ako ang dapat mag-alaga kay Wang Kai. Hindi dapat saktan siya ng sinuman. Kasunduan. Maligayang pagdating sa 749 Buriu. Marahil ito na ang kapalaran natin, Wang Kai. Mula ngayon, magsisimula tayo ng bagong buhay. Mars Hang, mag-ayos kami ng espesyal na sasakyan. Para sumigaw at ang banal na asong patungo sa 749 Buriu. Tutupad ba talaga kayo sa pangako ninyo? Hindi kami nagbaback out sa usapan. Naniniwala kami na sa inyong pangangalaga, mas magiging cooperative. Ang banal na aso sa aming trabaho. Ang mabuti at masama ay may katapat na kaparusahan. Mars Hang, hindi namin malilimutan ang inyong kontribusyon. Ang mundo ay mas komplikado kaysa sa inyong inisip. Magkita-kita na lang tayo mamaya. Wang Kai ah. Simula ngayon, tayo ay maglilingkod na para sa lahat. Ang nangyari kagabi ay nagbago ng ating kapalaran, pero naniniwala ako na hanggat may kabutihan sa ating puso, kahit saan man tayo mapunta, ay makakahanap tayo ng sarili nating landas.